so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod, na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, Ancestors, Universe, Spirit Guides, Elementals, and Animal Spirits. So, syempre nais ko po muna magpasalamat po no, sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga new subscribers no, nandyan. Maraming salamat po. And syempre, lapit na 2026, no? So, about sa preparation is make sure po, no, dalawa naman po ang option. Yung traditional po natin, no, ito po is, ano na po to, is parang bibigyan na po ako sa inyo ng mga prosperity na, I mean, alam niyo po yung para pumasok po sa atin for the year 2026. Actually, marami po, no? Kahit naman po ako is, ganito, I mean, as a spiritual, yung traditional po is hindi na po natin may iwan yan kasi yun na po yung pinalaki or parang namana na po natin sa mga magulang or sa mga nakakatanda po sa atin. So, ngayon po, first, alam niyo naman po yung prosperity bowl na tinatawag, which is talagang effective naman po yan. No? Pero po, syempre po, yung ganon, kailangan po is, kasamahan din po natin ng sipag at tiyaga. Hindi po yung aasa na lang tayo sa, ano, wala namang kwenta yung prosperity bowl na yan, gumastos pa ako, nag-prepare pa ako, nag-effort ako, wala naman. Yung mga ganon, hindi. So, syempre, kailangan po natin dyan is, ano din tayo, kumilos din, no? Galaw-galaw din, no? Galaw-galaw. Okay, so alam niyo naman po yun, ano? So magpe-prepare po kayo ng glass bowl, kahit na naman anong color yan. Wala namang problema, pero as much as possible, mas maganda po ang clear, no? Parang it serves as a crystal, parang ganon. So, sa ilalim po niyan, maglalagay kayo ng cottons, no? As in, kung kaya niyo pong ilatag sa ibabaw ng bowl, yung cotton, so ilagay niyo po. Then after po nun is rice, no? So, hindi naman siya punong-puno, yung tama lang, kasi maglalagay pa po kayo ng 12 eggs sa paligid, no? 12 eggs, 12 na papel na pera, no? Sa paligid din po yun, sisingit niyo po yun sa egg. Then 12 na laurel din, dahon ng laurel, as much as possible. Ito po is wala pa pong gumagawa nito. Maglagay na po kayo ng mga manifestations doon po sa 12 na laurel. Maglagay na po kayo na parang wish list, no, for 2026. Para yun po yung papasok. No, doon nyo po, titirik nyo na po yun doon sa gilid or sa likod ng itlog. Sa likod ng itlog, isisingit nyo na po yun. Pero may mga manifestations na using red pen or red ball pen. Pentel pen, mga ganon. Basta po red, okay? Then, after po nun is maglalagay naman po kayo ng coins, no? Mas maganda po yung gold or like, ano yun, 5 piso is ganon, meron po nun. Pero 10 pesos pwede rin po. No? So, lagay po kay singit, 12 din po yun. 12 na sisingit nyo rin po sa may itlog. No? Pero kung meron po kayong, wala po kayo nun at meron naman po kayong chocolate coins, pero mas maganda po yung real na pera ilagay ninyo. Kasi para po talaga ma-attract. Huwag po tayo sa fake. Okay? So, ang ano po kasi, ang chocolate, ang purpose niyan, kahit po wala kayong coins na chocolate, no, is pwede po kahit anong chocolate. Cloud9, Nips, maglagay po din kayo doon sa bowl. It's para po yun sa sa relationship naman or bond ng family na sweet or malagkit or intact yung relationship ninyo for the whole year 2026. And next is yung sa gitna, no, sa pinakagitna is maglalagay kayo doon ng pwede pong pwedeng persimmon, pwedeng orange, no. Yun po ang pinakamaganda kasi orange is or persimmon is color orange din. So pwede siya attract, parang po yan citrine sa crystals, no, na nag-a-attract or anong tawag doon? Yun nga, nag-a-attract ng ng money, no? So yun. Okay? So sa naman po, iba naman po, no? Na pwede niyo po ilagay. And po yan, hawak niyo po ihahalo sa table. Mas maganda po kung sa entrance ng bahay ipopwesto. Main entrance ng door. As in, pagpasok mo ng door, meron po kayo doon. Or sa gilid. Basta po, bago kayo, I mean, alam niyo po yung parang pang-welcome.
Kasi meron, sabi ko nga po sa inyo, meron akong prosperity table dito. So doon ko rin po siya ilalagay. Huwag po sa hapagkainan. No, huwag po sa hapagkainan. Kailangan po doon sa, meron po siyang sariling lamesa, or kung meron kayong prosperity table, doon nyo po siya isama. And meron pa pong isa, which is yung jars, no? Kung meron kayong mas bigger dito, mas bigger po dito, yun po yung lagyan nyo ng coins, water, na may takip po, water, salt, water, rice, sugar, cloves, cotton, and meron pa pong isa, laurel. Yan. So, 7. No? 7 jars ang ilalagay nyo po. Na, dito po sa paligid nito, dito nyo po siya bubuhulan ng red na ribbon. Red na ribbon. Then, kailangan nyo rin po ng ampaw. No? So, kung meron po kayong tray, lagay nyo po siya doon. Lagay nyo po siya doon. And, lagay nyo po doon sa likod yung ampaw. Siyempre po maglalagay kayo ng any amount of money. Mas maganda po siyempre papel and may coins din as well. Okay, so may coins din po yun sa jar ha. Pupunuin nyo po lahat yon. Kaya po maliit lang po. Mga ganito lang po siguro size na jar. No, mga ganyan lang. Maliit lang po yan. Yan, so pupunuin nyo po yan. Para po, that's for abundance naman. Okay? So, hoping na magawa po natin yan tomorrow. And good luck to everyone. And bukas naman po is magre-reading din po ako. Okay? So now is dito na po tayo sa reading. So hingi po tayo ng update kung ano na po ba ang meron sa inyo. No, ano ba, nagkaroon ba ng progress? Nagkaroon ba ng healing sa relationship ninyo ng person mo? No, so aalamin po natin 'yan. Sa ngalan ng Diyos sa masalangit, mahal na Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ninyo napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na Espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay po ng mensahe sa aking tagapanood. Kami po inyong pagkalooban ng kaligtasan, iliyo po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anong klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Lalandi na naman yung aking keti-keti. Okay, so alamin po muna natin kung ano po ang update sa inyo ng person mo. Kamusta na ba kayo ngayon? Ano ba, maghihiwalay ba? Or still yung nagkaayos ba kayo? Ano ba ang naging sitwasyon nyo ngayon? Ano ba yan? Yung mga ganito. Okay. So, alamin po natin kung ano ang meron sa inyo ngayon. Okay na ba kayo? Or still ongoing pa rin ba ang mga fights? No? Alamin natin. Okay. So, tingnan natin kung ano ba. So, kuha po tayo dito ng first 3 cards. So, first card nyo po is patience, intimacy, and health. Okay. So, now, it's here, no? Na kumbaga, if andito talaga, alam niyo po yung patience is a virtue talaga, no? If you are parang patiently wait sa lahat po, no, ng mga nangyayari sa buhay po ninyo, no, especially you, na collective ko ngayon, is, nagkaroon naman ng outcome. Or maybe nagka-harvest ka na ngayon. So now is, maybe for some of you, is andito yung nagkaroon kayo ng intimacy, no, or intimate moments itong person mo, no? Pero kumbaga, ang kagandahan nito, parang isa-isang card to no, isa-isang card. Parang ganun po ang gusto mangyari ng card ko, and yun din po yung whisper sa akin na sa pamamagitan po ng patience, no? And for sure, meron po kayong mga manifestations, especially in this coming year, 2026, no? So, it's just a few more months. Good things come to those who wait. So, kailangan nyo lang po talaga dito ng pasensya ng bonggang-bongga. Kasi lahat naman po is
mailalagay sa tama or magiging maganda naman po magiging outcome. Especially po when it comes to relationship, na magiging maayos po talaga ang relationship ninyo, especially if kayo po is a couple, married man, or live-in or whatsoever. Basta kung kayo po meron man po pinagdaanan, it's because of the patience na rin. So, andito po siya. I mean, naging maganda naman sa lahat, no? I mean, yung chemistry ninyo is babalik and andito yung talagang i-reminisce ninyo yung mga past na nangyari sa inyo na parang gusto mong ibalik or parang back to zero kayo or parang ganito yung ginagawa nyo noon na hindi nyo nagagawa before. Siguro mas intense pa nga eh, no? Para lang talagang mas, alam nyo yun, for change, mga tipong ganun. Okay? So now is dito si health issues. Health issues could arise, no? So, kailangan nyo lang pong mag-watch out sa health, no? So let's see kung ito pa is a physical or spiritual, kung ano yung pwede nyong expect or anong meron dito sa health issues na to na mangyayari sa inyo this year 2026. So kailangan talaga, alam nyo po talaga, health is wealth. Bakit? Kasi nga po pagka nagkasakit tayo, may savings man tayo, million man po ang, just like Chris Aquino, no? Na ang dami-dami pong pera, bilyonarya, pero unti-unti rin po nauubos ang pera. Kumbaga pagka nagkasakit po, is talaga naman po kahit may malaki kayong savings, to the point na pwede pa po magbenta ng property para lang sa kagalingan, yung mga ganun. So alamin po natin, so take care, no? So ingat kayo sa kalusugan this year 2026. And talaga naman po kasi, alam niyo po yung climate change din po, no? And hoping, no? Pero tayo po yung nasa spiritual tarot eh. So malamang po nito, pasok na naman ang ano dito. Ang ang spiritual. Okay. So patience, no? So andito si communicate. So dahil dyan sa pasensya na rin na yan or parang pinairal mo is parang parang nagpakumbaba or maybe andito yung talaga nagtiis or pasensya or parang humingi ka pa ng extension na baka sakali magbago. Kumbaga yung pasensya mo talaga dito in na kumbaga andito yung lots of hope ka rin at the same time na baka magbago. So pinagpapasensya mo lahat ng attitudes, lahat ng behaviors ng person mo just to parang maging stronger, no? Or yung bond ng family mo. And dahil dito sa communicate na to, and maybe andito yung for some of you, may nagsalita ng sorry, may nag-ask ng apology, no? And for some is through actions naman. No, meron po kasi mga ganun, especially kung lalaki po, no, is hindi po yan talaga para magsalita ng sorry, pero alam niyo po yan, pagka nag-take sila ng actions, is nandun yung sincerity. So, ganun yung ginawa mo, or ginawa ninyo, and andito yung gusto nyong mag-work out, no, yung nangyari sa inyo. That's why andito si intimacy, na pumasok kayo doon sa tipong nagkaroon ng magandang resulta. Na dahil na rin siguro sa pakikipag-communicate, nagre-response ka, na kahit medyo sabihin natin labag sa kalooban mo, pero andito yung talagang still you're parang treasuring, no, those moments na before is okay naman kayo, no, by reminiscing, ganun. Or maybe nami-miss mo na rin, no? Or madami kang na-miss actually. Anything else about ito sa intimacy? Holy Spirit, please give me a message po dito about sa intimacy, about sa kanilang chemistry, about sa kanilang intimate moments. Wow, there's a guardian. There's a guardian. So, a lost loved one watches over you. So, merong talaga nag-guide sa inyo, especially sa relationship ninyo, na hindi papayag na masira or mawasak to. No? Sabihin natin, those are your guardian angels na masasabi. Kung sino man po itong namayapa sa buhay ninyo, na mahal ninyo, part ng family, or what, no? Pero andito po yung talaga, meron pong nag-guard or meron pong nag-guide sa inyo para po ma-save or para for you to reminisce or for you to have this intimate moment na to, na maybe yun nga, na na-miss ninyo, mga tipong gano'n, no? So what about dito sa health issues na to? Ano ba ang dahilan ito? Ano ba ang magiging reason? Mga gano'n. Challenges. So more on ano to? More on pag-iisip, no? Commitment.
parang ano ka dito, maybe mapupunta ka sa, I mean, ito sa papasukin mo, maybe this year, 2026, about a lot of challenges when it comes to your relationship. Kaya siguro ang first card mo din dito is patience, no? Kasi, kumbaga, yung parang andito ka sa gusto mong magkaroon talaga ng inner healing. Inner self, your inner soul is kailangan po ninyo ng inner healing. Kailangan nyo pong mas dagdagan pa po itong pasensya na to, dagdagan nyo na rin po ito ng determination, dagdagan nyo na rin po ito ng hope, no? Peace of mind, para po ma-overcome nyo ito mga challenges na to. So, itong health issues na to possible is hindi naman yung talagang serious, like, alam niyo yung mga genetics, mga ganon, hindi. It's more on pag-iisip, more on emotional, more on mental, no? So, more on pag-iisip talaga to. Okay, so is there anything message dito sa patience and community? Thank you. Mercury retrograde. So, magkakaroon kayo ng parang, alam niyo yun, kumukuti-kutitap, or parang nagpa-fluctuate, or parang magkakaroon ng barrier, no, when it comes to communication. Maybe ito rin yung isa sa maging issues ninyo. So, parang kailangan mong gawing parang pagtagpi-tagpiin mo muna, no? Bago ka mag-comment, bago ka magsalita, lalo na kung ikaw is may pagka-sarcastic, no? Pagka nagalit na. So, kailangan po dito is pag-aralan nyo po munang maigi. Pakiramdaman nyo po munang maigi. Kasi the Mercury is, umpisa na naman tayo kasi pasok na tayo sa 2026. So, mag-start na naman tayo dito. Babanggain na naman natin itong Mercury retrograde na to, no? So, bukod sa emotions, no, is andito rin yung, or communication. So, andito rin minsan yung, affected din na halos, no, yung like mga electronics natin, or mga hindi nagfa-function yung ganito, ganyan. It's because of the energy, because of the frequency. Okay, so what about again dito sa intimacy, about sa guardian angel, or guardians ninyo? Okay, so, eto kasi, no, kung bakit kayo ginaguide, or para kayo pinoprotektahan nitong guardian na, I mean, yung loved ones ninyo, or guardian angels ninyo, because of some of you is parang nag-iisip na po talaga na maghiwalay. Or parang for some of you now is andito yung silent divorce na tinatawag. Like, magkasama nga kayo sa bahay, pero hindi naman kayo nag-uusap. Nagsasama nga kayo sa bahay, pero hindi naman kayo nagtatabi. Or nagtatabi kayo, pero andito naman yung parang kayo nakatalikod. Alam niyo yun, yung mga ganun. So, may iwasan. So, that's what we call silent, no, divorce. So, yun yung isa sa mga parang pinanggalingan ninyo. That's why andito yung guardian, no, para lang maprotektahan to and magkaroon talaga kayo ng communication. So, ano pa rin to ha, parang ito yung nangyayari, pero possible na mangyari pa to. Possible na ito is maging pattern ninyo or guide ninyo pagpasok ng 2026, kasi andito po si Mercury retrograde na talaga magkakaroon ng miscommunication, misunderstanding, ganyan, and magkakaroon kayo ng experience, o may experience nyo yung tipong ganun, like breakup, no, or separation, divorce, annulment, mga ganun. So, ingat pa rin po kayo dito. Okay, so kung alamin natin po yung about sa health issues, is papalabas po ang narcissist dito, ibig sabihin po is ginagawan ko na kulang. Okay, so open your heart, so it will help you attract more love. Oo, just open your heart. Parang wag mo i-isolate, wag kang agad, parang ano ka kagad sa conclusion, ano ka kagad sa climax, no? Parang baybayin mo muna nga, yun nga sinasabi ko kanina, anuhin nyo muna, pakiramdaman nyo muna yung mga nangyayari bago kayo salita ng hindi maganda. Anything else? Move on. Date night. Give it a time. Divine's timing. So for some of you, is na dito yung magmo-move on. And magmo-move on kayo in a way na parang siguro sasakyan ko na lang, I'll just go with the flow na lang, kasi nga parang there's something wrong naman talaga sa inyo spiritually, mentally, no, and emotionally. So may mga kutob-kutob naman kayo, no, like maybe there's some demonic entities na
nagkakaroon kayo ng mga ganitong issues, no? But andito naman yung, kumbaga, be thankful dito sa mga guardians ninyo or sa guides ninyo, sa mga angel guides ninyo na naandyan po lagi sa tabi ninyo. Kasi sila rin ang gagawa ng pamamaraan para po magkaroon kayo ulit ng, alam niyo yon, pag-uusap, maayos yung communication. And give it a time na everything in divine timing, let things flow. So, sa pag-aayos, kung halimbawa kayo po ay nagkaroon po ng talagang hindi magandang pagsasama ng year 2025 and para makaka-experience pa rin kayo maybe no nitong year 2026 is ang kailangan lang po talaga, alam niyo po yon, communication is the best, no? Give time to each other, babe time na tinatawag, para po maiwasan po yung pagkakaroon ng misunderstanding. Hindi po yung, kumbaga ako, ang experience, naranasan niyo po this year is more on kapaan, more on pakiramdaman, more on ganito, ganyan. This time, mas maging kayo, outspoken kayo. Maging kayo, speak up, no? Para malaman niya kung ano yung sinasalo mo. Kung dati para lagi kang walang imik, ngayon is i-voice out mo. Pero in a diplomatic way, na hindi yung pasigaw, ganyan na nakikipag-away ka, mga diplomatic. Huwag naman ganun. Okay? So, let's see. But still, kikip ko yan. Yung, hindi na siguro. Hindi na siguro. So, dito na tayo sa isang, so, what's the truth, no? Sa mga nangyayari po sa inyo ngayon. Ano po ba ang nangyayari na sa inyo ngayon? As in, and ano po ba dapat nyong i-look forward, no? Especially sa year 2026. So, dito muna tayo sa ano ba ang nangyayari sa inyo ngayon. Ano na ba ang energy nyo ngayon? Ego. Parang still, no? May fights pa rin. So, merong nasaktan. Meron talagang nasaktan to and now is talagang okay. So, ito po is there's a fight, no? So, malamang ito is papasok ko po to sa spiritual, no? Pasok ko po to sa mga spiritual light. Ganito po ang kaso. Na meron po kayong kaso na maybe a third party, pero ito po is a past person na. Itong may nakakaranas ng ego ngayon is past person ninyo or ex na tinatawag. Or ex ng person mo. Alin man po doon, kayo na po mag-adjust. No, na parang hindi niya po kaya i-let go ang person niya. No? Hindi niya po kaya. That's why andito po talaga yung makikipag-away siya, makikipagbunuan siya, or maybe andito po yung talagang gagawa siya ng paraan para maghiwalay ang couple na to at ikaw ang balikan. Mga tipong ganon. So, andito talaga yung nakikipag-compete siya. Physically man yan or spiritually. Pero for sure, this is spiritual because there's a dirty offer. Na talagang ito is keep on spying on you, keep on stalking on you, no? And andito yung, but now, the good thing here is they are moving in silence. They are parang lalayo na, no? Lalayo na to. Or iiwas na rin. But before niya ginawa to is merong dirty offer dito or possible na may ginawa na po to sa inyo, or maybe for some of you is andito na po yung nagpagamot. That's why andito na ngayon na kumbaga tinigil na or ititigil na to, no? Marrying for money, crying over you. Okay, so now itong person na to, no, expecting na ikaw na dati niyang karelasyon or yung person mo is dati niyang karelasyon, possible na ganon, no, is hindi niya matanggap. Maybe ngayon is nagsasuffer siya, maybe ngayon is walang-wala siya, and andito yung insecurity, selos, dahil iba yung pinakikisamahan mo or iba yung pinakasalan mo, no? And now it is talagang iyak to the max talaga to, super sad, super hurt, and super upset. Okay, so maybe ito is hindi natin alam kung ano yung ugat, no, pero possible na
syempre kung ito is ex, so may mga attitude problems, mga tipong ganun, or maybe mayroong mga third party rin na involved. So what about ito sa dirty offer? So it's in reverse, no? So threatening, intimidating, threatened, and bothered. So now, talagang ano, no, merong pagbabanta, no? Maybe spiritually, isa dito yung ang ginawa sa inyo dito is talagang kulang pa, hindi ka makahinga, or maybe andito yung sumasakit ang tiyan mo, or hindi ka na makalakad, hindi ka na makapagtrabaho, hindi ka na makakain, possible na ganun. But ito is in reverse na already, so yun nga sinasabi ko, that's why andito yung moving silence, so malamang is nagamot ka na. Okay? So, are you sure na nag-move ka na in silence? Okay. So, moving in silence or move in silence, no, and now is andito is too busy winning. Let's see, no, na kumbaga andito yung gusto niya pa rin siya pa rin ang magwagi in the end, no? Gusto niya pa rin. Kaya kumbaga make sure, no, na especially po sa mga nagpagamot at meron po mga bilin sa inyo ang mga manggagamot like pagdasal, mag-grounding, no, please gawin niyo po to kasi talagang possible, no, na ito is balik-balikan kayo. Okay? So kahit po tayo may mga tangan, ang mga tangan po na yan at kung kayo may mga bad doings, no, is nanghihina rin po yan. Kung hindi niyo po susundin ng mga bilin ng mga manggagamot is manghihina po yan. So, pero kung malapit lang naman kayo sa manggagamot, pwede niyo po rin pabuhay yan or padagdagan ng power. No? But, andito ka rin eh. No? Actually, pero this is their readings, no? It's not yours. So, make sure lang, no? Hindi ko siya pwedeng isingit na ikaw tong too busy for winning. No. Kasi alam kong ikaw, you are parang assuming, no, na okay ka na eh, na magaling ka na eh. You are assuming. But no, not yet. Kasi andito yung, for sure, may mga, again, may mga plans pa lang to. See, it's love triangle. Kasi nga talagang na-hurt siya eh. Na-hurt talaga siya sa nangyari. Child services, kids at risk. So, possible na may anak itong gumagawa na to or itong taong to sa'yo or sa person mo. Kaya parang andito yung talagang lumalaban siya or pinaglalaban niya. Queen Rising. Okay, so parang ano to, magpapalakas pa ng taong to, itong gumagawa. So, ang gumagawa po sa inyo talaga is siya or yung tao na to. Hindi to kumukuha ng partido, mga ganon. Okay, so we have the bankrupt here. So, for some of you, no, is andito rin po yung talagang parang magkakabaon-baon kayo or magkakanda-utang-utang kayo. No? So, yun yung talagang parang minamanifest nito. No? Pero andito ka rin, dito tayo papasok na you are too busy for winning. Gagawa at gagawa ka rin ng pamamaraan para matalo itong mga to. No? And they are also impersonator. Okay, so ito is kung ano ka, parang kinukuha niya yung energy mo. Or maybe kung dati kang maganda, ngayon parang ang tanda mo na, pero yung beauty mo, nasa kanya ngayon. Yung dating magandang pangangatawan mo, wala ngayon sa'yo. Kasi nga pinapapayat ka. Pero yung dating maganda, bilugan ang katawan mo, nasa kanya. Kasi siya yung gumagawa eh. So hinihigop niya kung anong meron ka at gusto niyang gayahin ka. Okay? Okay, what else dito about sa ego or sa love triangle? Okay, so we have the bad karma, creeping. Ito is the last na to. Drama starter, ancient, and carnage. Okay, so anyway, in the end, no, in the end of this reading, is ang nangyari naman po sa kanya or ang mangyayari po sa kanya or nangyayari na ngayon is bumalik na sa kanya lahat ng mga dirty works na ginagawa niya. Dark energies, black magics, no, is bumabalik na po sa kanya. No? And ito is malaki po ang takot nito or natatakot na talaga. But andito siya eh, talagang ano to, pa-victim.
Pa-victim to. And marami pong mawawala sa kanya dahil sa ginawa niyang mga kalokohan sa'yo. Okay, so there's a judgment or there's a real bad karma na mangyayari dito sa taong to. So let's see kung ano ba, kung may ano bang klaseng karma ang makukuha nito, no? So, titigil nga na yung pakikipag, alam mo yun, pakikipag patintero sa inyo, no? Maybe dito na yung talagang nanghihina na to or nahihirapan na rin. And andito rin yung moving on in reverse. In reverse yan eh. And dirt digging. Okay, so parang ang nangyayari, kasi nag-reverse to kanina eh. No? And the dirt digging is not. So, ang nangyayari po dito, kasi malamang po ang ginawa po sa inyo dito is niritualan din po kayo. No? So, parang ang nangyari po dito is backfired. No? Magba-backfired po lahat. Lahat po ng ginawa sa inyo is babalik po doon sa pinanggalingan, sa origin. Okay? So, kasi kumbaga parang humahanap or hahanap po talaga ng butas ulit to or pagkakataon. At pag ganito po mga biktima na po ng kulang at kumbaga hindi pa po ito napipitik or napaparusahan, nasasaktan, I mean wala pa pong karma na dumadating, hindi po titigil to. Pero as long as kung kayo po ay napupunta, updated sa mga healers na pinupuntahan ninyo, magkakaroon po ng ending to. No, huwag niyo pong panghinayangan yung pamasahe, yung papunta-punta niyo po sa manggagamot, yung time. Kasi po mas delikado kung pupunta po kayo doon at sasabihin na po kayo ng manggagamot na kailangan na po pumunta dito na 9 days araw-araw, 11 days araw-araw. Pero galing po kayong north. No? Kumbaga from north to south ang labanan. Eh hindi po maganda, 'di ba? So, kung halimbawa pong meron pong chance na agad-agad na hindi pa naman ganoon kalala yung mga sitwasyon niyo spiritually, puntahan niyo na po. Huwag niyo na pong palalain. So, para po sa inyo rin naman po, kayo rin naman po magbe-benefit. Okay? So, sa mga gusto pong, sa mga naka-resonate at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And para naman po sa mga gusto pong magpabook at gusto nyo pong magpagkaroon ng clarification about dito, no, so, andyan lang po sa description box ang aking contact details. Okay, so close your eyes para po sa ating reading, healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all. Happy New Year to all of you. Love, peace, and hope, and love and light. Bye!